From this to this. Yan ang pambihirang numerong tinalunan ng ating Pinay tennis princess na si Alex Ayala sa mundo ng tennis. Isang historical leap na hindi pa nagagawa ng sinumang Pilipino sa buong kasaysayan ng tennis. At habang patuloy na tumataas ang kanyang ranggo, isang tanong ang nagpapasiklab sa dibdib ng bawat Pilipinong tagahanga. Ang tanong na, kaya ba niyang maging world number 1? Yan ang babalikan at hihimayin natin ngayon sa Beyond the Game. Hindi bilang isang simpleng pangarap o ilusyon, kundi sa pamamagitan ng mga totoong numero, brutal na hamon sa WTA, at mga pagsusuri ng mga tunay na eksperto sa laro. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Bago natin sabihing posible ang corona, kailangan muna nating subukin ang matinding agwat ng kanyang kinaroroonan. Sa kasalukuyan, nagahari sa tuktok ng WTA ang tennis monster star na si Aryna Sabalenka na may 8,520 points at may 4 na Grand Slam titles. Kasunod niya ang powerhouse na si Elena Rybakina na may 7,991 points. As of recording, samantalang ang ating pambato na si Alex Ayala nasa world number 18, isang historic career high na may 2,221 points. Ibig sabihin, para maabot ni Alex ang trono ng number 1, kailangan niyang dagdagan ang kanyang kasalukuyang points ng higit sa 4 na beses. Dahil ang pagitan mula number 18 hanggang number 1 ay hindi lang numero. Ito ay mga taon ng paghahari sa Grand Slam Finals at walang patid na consistency. Kahit sina Sabalenka, Rybakina at Iga Swiatek ay dumaan sa madugong proseso bago marating ang kanilang pwesto. Pero wag ka munang bibitaw, kaibigan, dahil kung gaano kalayo ang tuktok, ganun din kabangis ang bilis ng pag-akyat ng ating pambato. Isipin mo ito, noong August 2025, nakatambay pa si Alex sa world number 140. At fast forward sa August 2026, nasa top 18 na siya. Sa loob lang ng isang taon, literal niyang pinagpupunit ang WTA rankings. At hindi lang basta panalo laban sa mga mahihinang kalaban, pinatumban niya ang mga literal na giant at top 10 champions ng mundo. Tulad nila Jasmine Paolini, Coco Gauff, Elena Rybakina, Elina Svitolina, Iga Swiatek, Naomi Osaka, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, ang kanyang panalo sa WTA 500 Washington DC, kung saan tinalo niya si Jessica Pegula sa finals para sungkitin ang kanyang kauna-unahang WTA Tour title at nagbulsa agad ng 500 points sa isang bagsakan. At ang kanyang record laban sa mga top 10 players ngayon, 9 wins at 5 losses. 7 sa 9 na panalong yan ay ginawa niya ngayong 2026 lamang. Sa katunayan, bago matapos ang kanyang laban sa Cincinnati Open, hawak niya ang matinding 9-4 record bago siya bahagyang kinapos kontra kay world number 10 Amanda Anisimova. Ibig sabihin, kapag top 10 player ang katapat ni Alex, hindi siya nanginginig. Siya ang kinakatakutan. Pero maging tapat tayo. Bago tuluyang maabot ni Alex ang pangarap na world number 1, may 3 malalaking pader na kailangan niyang gibain. Ang una, ang edad at karanasan sa kanyang mga nakakalaban. Sina Sabalenka, 28 years old, at Rybakina, 26 years old, ay parehong nasa peak prime ng kanilang karera, habang si Alex ay 21 years old pa lamang. Ibig sabihin, marami pa siyang taon para lalong lumakas. Pero bago yon, kailangan muna niyang gibain at pakainin ng alikabok ang mga veteran stars na may mga taon ng baong karanasan sa pinakamatinding antas ng tennis. Ikalawa, ang weakness sa serve. Dahil ayon mismo sa legendary coach Nina Serena at Venus Williams na si Rick Macchi, nagbigay siya ng kanyang tapat na assessment sa laro ni Alex. Sinabi niya, kailangan pa ng biomechanical tweak sa serve ni Alex para madagdagan ng lakas at gigil. At kapag nangyari yan, sigurado, tatayo siya sa mismong tuktok ng WTA bilang world number 1. Oh, what a strike. That's the best forehand of the match from Ayala. That would have felt good. Oh, it's a scintillating forehand from Ayala.
outstanding. May bigat ang salitang yan. Ang serve ni Alex ay kulang sa gigil at lakas. Pero ayon mismo sa alamat na coach, kapag naiayos ang kanyang serve, diretso na siya sa number 1. Pangatlo, consistency sa big stages. Ayon sa kanyang dating coach na si Santa Maria, kailangan ni Alex na patuloy na makagawa ng malalim na takbo sa mga WTA 1000 events tulad ng Toronto at Cincinnati, pati na rin sa mga Grand Slam upang makapasok sa top 8 sa pagtatapos ng taon. Ngunit sa kasamaang palad, natigil ang kanyang takbo sa round of 16 sa Toronto matapos siyang talunin ng Swiss star na si Belinda Bencic. At sa Cincinnati, muling humarap sa kanya ang katotohanan dahil muli siyang natalo sa world number 10 na si Amanda Anisimova. 6-4, 6-2 through to the fourth round once again. Kaya balik tayo sa tanong na, kaya ba niyang maging world number 1? Hindi realistiko na mangyari ito sa loob lang ng 1 hanggang 2 taon. Masyadong matatag ang mga nasa itaas at napakalaki ng agwat sa puntos. Pero hindi ba't ito rin ang sinabi ng mga kritiko noong nasa number 140 pa lang siya? Hindi ba't pinatahimik niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-ubos sa mga world champions isa-isa? Alex Ayala sends the defending champion to an early exit in Washington. Kaya ang sagot natin ngayon, oo, posible itong mangyari kung maaayos ang kanyang serve tulad ng sabi ni Rick Machi, kung magiging consistent siya sa Grand Slams tulad ng payo ni Santa Maria, at kung pananatilihin niya ang gigil at bangis na ipinakita niya ngayong 2026, walang dahilan para hindi marating ng isang Pinay ang pagiging world number 1. Sa dulo ng araw, ang mahalaga ay hindi lang kung kailan niya mararating ang pagiging number 1, kundi ang katotohanang nasa bawat palo at bawat panalo ni Alex Ayala. May isang Pilipinang tumatakbo sa gitna ng daigdig nang walang pag-aalinlangan at walang takot. There's that big forehand. How about that? Oh, magnificent anticipation from Alex Ayala. The DC dream is very much on for Alex Ayala. Another sensational performance from the 21-year-old. Oh, yes. The champion is beaten. With Canada a little bit later on. What a return. Sent on second return. And how about that? It's Ayala's magical moment. The moment she has dreamt of. A first ever tour title. Delivered in DC. 500 glory for this magical young Philippine. The final played over 2 days in tricky circumstances. The top seed outplayed and outgunned by this sensational young talent. The first of many, I am sure. Savor this moment, Alex Ayala. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat.